Mayong hapon sa tanan, dako gid ang akong pagpasalamat sa Ginoo sa tion nga ini nga ginama niya sa aton nga makahimaya naman sa iyang ngalan paagi sa aton online prayer service. Biskan nga hindi ta updanay physically, balan ko gid sa inyong mga panimalay, padayon kamo sa pagpangamuyo sa aton nga simbahan, sa aton mga kauturan, kaga sa mga ministry man nga ginhama niya sa aton tanan. Kabay nga pagmayuhon niya lang kita padayon, kagamiton niya gid ang iya pulong sa pagpag-grow sa aton spiritually. Mga muyo kita. Ginoo, salamat gid sa tion ngini nga ginaman mo sa amon yung makagather kami sa liwat sa amon online prayer service, maimayang imong ngalan, mahatag ang amon kaugalingon, kag tigipusoon sa pagpangamuyo sa isig kautod namon. Salamat gid. Kaya wala ka gid nagpabaya, kag ginibalaan namon gid nga kung wala lang ikaw, hindi namon nalabutan ang amon ning Hulyo. Kaga wala na kami kusog pa sa pagatubang pa sa nabilin pa nga binulan. Salamat kay Ginoo kay wala ka gid nagkalipat sa amon. Kabay nga padayon mo nga gamiton ang imo pulong sa pagpag-grow sa amon spiritually, kag papakot sa amon Ginoo sa mga butang pa nga amon atubangon. Salamat gid kag sa liwat ginabalik namon sa imong pagdayaw kag pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus man luwas. Amen. Sa simbahan niya, ang Diyos yari sa simbahan niya, maghilipos ang tanan, nakatawan sa Psalm chapter 46 verse 7 says, "The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Let us sing this hymn, "A mighty fortress is our God." A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not His seat. Did we in our own strength confine, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of ransom choosing. Thus as good that may be, Christ Jesus it is He, Lord Sabaoth the name, from age to age the same, and He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The prince of darkness grim, we tremble
Bible. The Spirit and the gifts are ours through Him who with us abide. Let goods and kindreds go, this mortal life also. The body they may keep, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Sa aton kabuhi subong, damo gid kita mga uncertainties. Di kita kabalo kung ano matabo sa future or sa buwas. Pero one thing is for sure, ang promise ng Ginoo gina-fulfill niya gid sa aton. Kantahon tani ang ambahanon nagatindog sang panaad or standing on the promises. Nagatindog sa panaad ni Kristo, sa gihapon siya ang pagdayawon ko. Himaya sa langit ang ako, nagatindog sa saad sang Diyos. Nagatindog, ako nagatindog sa panaad sang Diyos. Nagatindog sa mga panaad lamang sa Diyos. Nagatindog sa panaad maligon, ang unos ang kahandog magsumpong. Sa mulo niya ako nagadaugon, nagatindog sang saad sang Diyos. Nagatindog, ako nagatindog sa panaad sang Diyos. Nagatindog sa mga naalaan lang sa Diyos. Nagatindog sa saan sang Ginoo, sa iya sindayon na higot akon. Ang pagdaog iya sang Espiritu, nagatindog sa saan sang Diyos. Nagatindog, ako nagatindog sa panaad sang Diyos. Nagatindog sa mga panaad lamang sa Diyos. Ang ambahan nun nag-remind sa aton na bisan kung ano ang matabo sa aton, may ara kita masalingan, may ara kita matindugan. Amo na si Jesucristo. Kantahon ta ang ambahanon nga the solid rock or ang malig-on na bato. Paglaom ko pahamtang sa dugo kag katarungan, pagsalib ko yara kamang kay Jesucristo mangalan. Nagatindog sa kay Kristo, siya ang malig-on nga bato, siya ang malig-on nga bato. Maglikop ka, dudol man, bugay akon pasilungan. Kung mga unos magbagrong, sa lalingan siyang maligon. Nagatindog sa kay Kristo, siya ang malig-on nga bato, siya ang malig-on nga bato. Iyang saad kagkatipan sa ako nagapalikon. Kung ang tanan magtaliwan, siya gapabilin gihapon. Nagatindog sa kay Kristo, siya ang malig-on nga bato, siya ang malig-on nga bato.
siya na magkariliwan, kabaya ko ang masapwan, putli nga ginapahaplan, sang iya nga kalarangan. Nagatindog sa kay Kristo, siya ang malikon nga bato, siya ang malikon nga bato. Good morning, everyone. Welcome to Dawn Baptist Church morning service for this day. For this Sunday, it is August 2. Sa mga kauturan naton nga nagangalan August 2, okay? Happy birthday gid sa inyo. Kag sa mga may ngalan Augustine, okay? Mag-birthday nila August 10. Ako na nakita may mga relatives ko nga amo nang ilang ngalan, which is amo ginang ilang nga mga birthdays man, birth months. Kaging tawag sila for that particular day. That's the way of Filipinos pagpangalan sa aton tanan-tanan. Pinasay niyaya sa bilog nga kalibutan. And kumusta inyong pamahaw? Kumusta inyong tulog sang kagabi? About sako gid inulan-ulan sang sininyo mga nagligad ng mga inadlaw sa aton diri. And salamat sa Ginoo maskin paano gina-preserve kita, stay safe gid kita, halong di magsagad sulay sa ulan, and pulo paninlo kita kay supposedly season man sang dengue subong, plus ini pa ang COVID nga ini. Pabiling kita to be healthy, and sige hapon eat healthy foods, fruits, whatever. We can make a bit of exercise to maintain our physical well-being, our mental well-being, and most of all, our spiritual stability. And sa gihapon, gapasalamat gid ako sa inyong pagsuportar sa aton diri sa Dawn Baptist Church, sa inyong mga kauturan nga nagapadala sa inyong mga bulig, pagpangamuyo, kag paghatag sa amon nga mga pastoral staff. Sa inyo tanan nagapadala sa mga groceries, fruits, sudan, and love gifts and everybody. Thank you kids sa inyong balaan ko nga tanan kita apektado sa sining pandemic, and yet ang ban sa inyo wala gid nagakalipat kag nagkulang nga maghatag sang bulig sa amon kag magdumdum sa amon. Kaning Ginoo magpakamayo kag magbalos sang inyo man nga pagkaalwan kag pagigugma sa amon tanan. Sa gihapon diri sa Dawn Baptist Church ang aton nga mga online services nagapadayon matapos ini nga service may ara ang junior worship, and sa gihapon ang aton nga youth worship kag ang CIF young professionals are also following with each other, and sa gihapon online devotional. Sa gihapon salamat gid sa aton multimedia team and sa mga volunteer teachers sa mga naga-participate sa aton junior worship. Thank you very much kid, and magpakamaayo gid sa inyo kag padayon gid kita mga aktibo sa buluhaton. Sa diin ang aton nga mga online services kag discipleship classes being offered sa aton online. Sa gihapon padayon ina ang iban sa aton duyag interested magupod sa aton Bible study. May ara kita gina-offer online Bible studies. If you want to join, you can message us diri, and also sa aton baptismal class being offered sa aton modular classes gina-offer man naton ina diri. And sa mubas sa gihapon luwag naton may baluan ang kantanan pagid naton sa Ginoo, dugang pagid kita makahibalo sina. Don't hesitate to message us regarding those things. We want to help you, we want to pray for you, and also mga prayer requests ninyo, if you want you can message us diri sa aton Facebook online page. And at the same time mga utod sa Ginoo, gapasalamat kita ko sa Ginoo sa diin sa inyo sa pagbulig sa aton, pagsuportar sa sining mga buluhaton. Kag stay safe kita mga utod sa Ginoo, din man kita magkadto. Let's wear our mask, and at the same time wash our hands kung ano man naton ginahimo, and then maskin paano maintain our physical and social distancing kung sa diin kita nagakadto, especially kadto kita sa simbahan, and kadto sa malls and sa diin man. Kag kung may ginabatsyag kita man mismo may binabatsyag namin ko na may mga sipon or ubo-ubo, kita na lang magpaiway anay gwa, at kag at the same time sa gyapon mag-text sa aton
vitamins and pulo pahuway kay kung sa kulang na sa pahuway man. And at the same time, sige hapon mga kung sa Ginoo, let's support our local products. Let's help one another sa sininga pamaagi. And stay safe, stay healthy. Let's be a solution to the problem. Kundi kita solution sa problema, basi kita ang problema. Let's pray for our national leaders. Maskin paano, mga sa Ginoo, kabudlay gid kunara kita sa gobyerno. Kita nagatrabaho, sila nga nagatrabaho sa gobyerno kag sa aton man. And buligan gid naton sila sa pagpangamuyo, suportaron wala naton nga budlay ang mga demand kag reklamo naton tanan, hindi naton matatapan ina sa aton nga gobyerno, especially tanan nga gobyerno sa bilog nga kalibutan apektado sa sining nga pandemic. And again, thank you very much kid, God bless you, God bless us all. Magapangamoy kita. Ginoo, salamat gid sa imo sa sining nga aga, gitagaan mo kami sa bagong bugay, bagong adlaw nga sa kundiin kami makapangabuhi. Sa sining tiniundag na mo ni Bayo sa pagpangamuyo ang panimalay ni late General Police General Wesley Barayoga, kabay pa i-comfort mo sila si Manang Sara, mga kabataan. We pray for justice or what happened sa iya last Thursday afternoon, and we pray, oh Lord, pagbulig mo man isa kag isa sa amon sa gihapon, ang amon mga health workers, may you be with them, may you continue, oh Lord, to support them in one way or the other, preserve their wellness. Also, Lord, our leaders, national leaders, may you be with them and guide them, grant them, oh Lord, wisdom and direction sa pagbulig sa mga taong nagkinahanglan gid, kag hindi lang Ginoo ang personal interest and interest of the few. And we pray also for our local City Mayor, Jerry Trenias. May be with them, be with us also sa gihapon in our some places nga sa kundi nagasaka ang ining pandemic, Ginoo. Kabay pabuligan mo man ang mga local barangay leaders sa pagpatigayon, contact tracing. We pray for our elderlies, nga hindi, mga kabataan nga hindi makagwa. We pray for their safety. We pray for their wellness. Oh Lord, may you comfort them. Ang mga kabataan nga magbalik sa pag-eskwela sa sinina nga bulan. This online classes, we pray nga ikaw gin magbulig sa ila kung paanong mga teachers man mag-convey sa sining pamaagi, Ginoo. Kabay pa Ginoo, buligan mo sila how to communicate well with paano nila himo ini tanan, Ginoo. Guidean mo ang mga kabataan nga iban why pa maskin cellphone or mga laptops or computers maghamit para Ginoo sa ila pag-eskwela. Kung paano ina Ginoo ginapangabuyuan namon ikaw magdabot sa ila, ang iban may ara man tuod pero wala man kapasidad nga may signal bala sa internet. So we pray, Ginoo, kung paano ini i-go through ang pag-eskwela sa ngamon mga kabataan sa sininga generation, Ginoo. Kabay pa ikaw gin magbulig sa ila, ang Department of Education sa kabilugan, ikaw magin mag-guide sa mga teachers. Mga teachers affected man, Ginoo, may mga kabataan man sila, may pamilya man sila. Kabay ban, Ginoo, buligan mo sila, whether public or private schools, be with them and guide them. We've been praying for our sick brethren, sabihin sila sa buong balay, hospitals, wherever they are, we pray for your healing grace. We've been praying, oh Lord, sa amon nga mga OFW, diin sila, Lord, nga parties ng kalibutan, ang iban stranded pa, especially ang mga seafarers man. We pray for their safety. We pray, oh Lord, for their wellness. We pray, oh Lord, for your sanity upon each and every one of us, and all of us, oh Lord, a spiritual stability in the midst of this chaos and in the midst of this turbulence that surrounds us. May you continue to guide us, oh Lord, to be a solution of this current condition, Lord. Kabay pa ang ngalan nimo amugid ang maymaya kag madayo sa kabuhi sa kinsa kag isa, ini amon pangamuyo kag pag-ampo sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios kag manuluwas. Amen.
Jesus knows when I am lonely. He knows each pain and sees each tear. He understands each lonely heartache. He understands and always cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. My Jesus knows when I am burdened. He knows how much when skies are dark, when hope is gone, by faith I feel His arms around me, and hear Him say, "You're not alone." My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows. My Jesus knows what I need. Jesus knows. Mayong aga sa inyong mga kauturan. Dako atong pagpasalamat sa Ginoo nga sa gihapon nagapadayon kita kag magapadayon kita sa pag-alagad kag pagsimba sa iya sa sining aga kag sa paglantaw sa iyang pulong sa pagtuon sini kag pagpamalandong. Dako ang aton nga mga handom sa sining nga tion labi na gid sa aton nga pagsimba sa iya kag kabay pa madayaw ang iyang ngalan sa aton nga tunga sa sining nga tion. Magapangamuyo kita antes kita magasugod. Ginoo pa kamayuhay mga pulong sa amon nga tunga. Salamat Ginoo nga abri ini kag ini Ginoo magalabot sa nagakinahanglan sa amon Ginoo subong nga mga pangunahuna sa amon Ginoo mabalatyagon sa amon nga mga kalag. O Ginoo kinahanglan kanamon kabay pa magpakighambal ka sa paagi Ginoo nga ang balaan nga espiritu amo Ginoo ang magalabot sa amon tagipusoon. Buligi kami Ginoo. Kabay pa Ginoo nga amon nga mga pangunahuna maabri. Ngamon nga mga balatyagon tagipusoon matando Ginoo sang imong pagpanghikot sa amon nga tunga sa sining aga. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kauturan sa sining aga padayunon naton ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo diri sa 23rd Psalm kag ari na kita diri sa verse 2. Ang verse 1 naghambal sa aton, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." So punan naton ang aton nga gintunan sang nagligad nga Domingo. Gintunan naton sang nagligad nga Domingo nga amo ang Jehovah Jireh. Ang butang balon sina that the Lord will provide. Ang ini nga dinalan sang kasulatan na pun-an gid sang promesa sang Dios nga kung diin siya nga amo ang maghimuno sang aton nga mga kinahanglanon, hindi lang nga ginhimun-an niya kahapon kun hindi sa subong himun-an niya kag sa mga palabuton pa nga mga inadlaw. Indeed, Jehovah, Yahweh, is our provider. Ang gitun-an naton sa nagligad that the Lord nga ginpakita diri amo ang the great I am, Yahweh. Ano ba lang kinahanglanon naton sa Ginoo? Kinahanglanon bala naton sang mga basic needs naton, sa aton pagkaon, sang tubi, sang bayo, sa aton nga listaran. Ang Diyos naghambal, I will provide. I am your Yahweh Jireh. I am your Jehovah Jireh. I will provide. Sa sining aga, luyag ko naman paglantawon ang sugpon sang aton nga gintunan
Kag sa sini nga aga pagadalon ko sa inyo ang Jehovah Shalom. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Kung naton lalantawon ang ini nga pangunahuna, nga hindi lang nga sang nagligad ang dako nga theme nga makita naton sang sini nga dinalan amo ang God's provision, kung hindi makita man naton diri ang kalinong, the rest, the serenity, the calmness, the stillness nga ihatag sa aton sang aton niya nga manugpahalab. So makita naton dira nga after siya makakaon that He is going to make them rest, He's going to make them lie down, and He's going to lead them in still, quiet, peaceful waters. But also it says here, He restoreth my soul, the soul that is at peace with God, the soul that is at rest. I will fear no evil, for Thou art with me. We could see the serenity, the stillness, the calmness, nga maski ano ang nagakalatabo sa palibot, pero may ara siya sang kalinong dira sa Ginoo. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. We could see the blessings of peace. Na kung makita ang gani naton nga bilang isa ka karnero, bilang isa sa bahin sang pamilya sang Ginoo, may ara sang kalinong, may ara sang pagpahuway, may ara sang kalmanti nga magalabot sa imo kag sa akon. Diri sa libro sang Zephaniah chapter 3 verse 13, naghambal ini sa bahin nga kung diin punpunon sa Ginoo ang iya nga mga katawhan, mga remnants na lang ang mabilin, pero amo ning ginhambal niya sa iya nga mga remnants. The remnant, chapter 3 verse 13, the remnant of Israel shall not do iniquity nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth, for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. Kanami lang nga hindi ang Ginoo nga mag-provide sa aton nga mga panginahanglanon, kun hindi ang Ginoo amuman ang magabusog sang ginapangita sang aton nga kalag. Pero sa sini nga galuyag ko nga aton pagaladtawon ang isa naman ka tema nga makita naton nga ginahimo sang aton nga manugpahalab sa aton. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Daw mo kinahanglanon naton subong. It's already August 2020. Ayhan sa mga lockdown, ayhan sa mga quarantines nga ginhimo sa aton sa mga nagliligad nga bulan. Damo gid ang nag-expectar nga pinaagi sadto ma-contain ang ini nga virus. Pero tanan kita nakaintindi nga sa pagsugod sang lockdown sang March kumparar subong sa August 2020, we are worse now than when we started. So kung pila lang ayhan ato ka mga maisip pa naton sa aton mga tudlo ang mga cases, subong nag-multiply. Latest ang ginhambal sa aton, ang doubling rate diri subong sa Pilipinas is 9 days. So kung may mga 90,000 na subong nga na-infect in the next 9 days or 10 days, magadoble na ini. So kung lang tawon mo ang iya nga doubling rate, sooner or later makita naton nga base maglabot na ang punto nga daw hindi na naton makontrolar ang pag-spread sang sini nga virus. And look at the effects. Look at the hunger nga nagdala sini. Tungod kay waay na sang obra, tungod kay waay na sang pangitanan, waay na ang amay o kung ang nagaobra makabutang sang pagkaon. Look at the anxiousness. Look at now the tension. Look at now the worry. Kagsubong ang isa na sang ilang nga ginalantaw about sang ginatawag nila nga mental health. Nga grabe ang pagkatublag, that the opposite of peace, the antonyms for peace, quietness, serenity, still calmness is tumult, turmoil, unrest, disturbance, nervousness, tension. It seems that all of this is the description of what we have right now. Muna nga ang Ginoo nagatudlo gid sa aton nga kung diin ang ini nga manugpahalab naton, that
isa sa mga pagpakamaayo nga ginahatag nga ginatanyag niya sa aton. That He is the Yahweh, He is the unchanging God. Natun-an naton that the unchanging God, the Yahweh, is our provider. I will provide, Jehovah Jireh. Pero sa sining aga, luyag na ko nga lantawon that this Yahweh, who is our shepherd, the unchanging God, the eternal God, He is our peace. Kagabay pa nga sa sining aga makapangita man kita sa tunga sang kasubong sining nga pandemic. Makapangita kita sang kalinong dira sa aton nga manugpahalab. In the book of Judges chapter 6 verse 24, amo ni ang una nga gin-mention ang Jehovah Shalom. Sa tion ini ni Gideon. Nagdako si Gideon nga kung diin may ara sang kaaway nga nagaluto sa ila. Every time sang harvest, nagaabot ini ang mga Midianites. Grabe ang ilang concern sa ilang kabuhi, sa ilang safety. All of a sudden may ara sang pag-atake sa ilang mga kontra. That's why they were hiding on dens, they were hiding in mountains, in caves. There is so much fear, there is so much anxiety. Pero sang gin-reveal sa Ginoo kung sino siya, kagamito niya si Gideon nga amo ang mag-deliver sa iya. Kag sa bilog ang mga tao sang Dios salin sang ilang nga kaaway, dire ini nga ginbutang ang ngalan nga gin-reveal sa Ginoo sa kay Gideon. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Very interesting to note na ang paghatag sa aton diri, it's not the absence of adversity. It's not the absence of enemy. It's not the absence of the turmoil around. But in the midst na ari may kontra si Gideon, ginatagan siya sa paglaom sa Ginoo na ang ini nga Yahweh, this great I am, the unchanging God, He is our peace. Si Matthew Henry nag-comment sa sininga dinalan that the day of the greatest distress is God's time to appear for people's relief. And I believe this is a very timely message we have this morning. Natulokon naton liwat nga ang ini nga aton nga manugpahalab, ini ang aton nga shepherd. Nga amo siya ang Jehovah Shalom, nga sa tion nga kung grabe na gid ang worry, ang anxiousness, ang nervousness, ang tumult, ang disturbance, ang fear. Makita naton diri nga kung diin ang Ginoo maghatag sa aton sang sini nga pagsalig, just like the remnant. For they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. Kabay pang ini nga mensahe sa sini nga aga, magdala sa aton sang sini nga pagpanghikot sa Ginoo halin sa iya nga pulong. May tatlo ka butang nga luyag ko nga i-share sa inyo halin sa sini nga dinalan sang kasulatan nga kung diin makita naton that Jehovah Shalom, the Lord is peace. Una gid sa tanan makita naton diri sa sini nga dinalan sang kasulatan that He leadeth me beside the still waters. Ang unang naton paglantawon, the manner that the shepherd leads us. Ang ikaduha, amo ang the way that the shepherd understands us. And then thirdly, the portrayal that the shepherd is our peace. So sa sini nga pagtuon naton sa tatlo ka mga butang diri sa dinalan sang kasulatan, kabay pa ini magdala sang panghangkat kag encouragement sa tagsa-tagsa sa aton. Ang pulong sa Ginoo naghambal diri nga the way that the shepherd, the manner that the shepherd is leading us, siya ang nagauna, nagalakat siya una sa aton. So waay siya sa likod nga kung diin iya lang nga palakat ang iya nga mga karnero, kun hindi ginaunahan niya ang iya nga karnero. He leads me. He is walking in front of me. Na kung nato na siya balang kuhaan sa nga leksyon, kuhaan nato nina sang aton nga encouragement sa sininga aga in the manner that the shepherd leads us, akon galing nga makita nga ang tanan nga magalabot sa akon. Whatever would come in my way, nag-agi na siya una sa akon nga shepherd.
So kung may ara sa mga obstacles, kung may ara sa mga bends, may ara sa mga rocks, may mga narrow road, may mga dangerous animals nga akon nga masugata, una anay ini nakit-an nga daan sang akon nga manugpahalab. So when I think of my shepherd, hindi lang gali nga gimbuhian niya ko sa sininga tion, sa sininga adlaw, nga amo ang mag-atubang sa mga sirkumstansya kag mga butang nga nagalabot sa akon kabuhi. When I think of him as the one that is leading in front of me. So practically, nothing will ever hit me. Nothing will ever come to my life nga hindi anay mag-aagi sa iya. So diri naton makita nga ang aton bala nga mga paghimudos, ang aton bala nga mga kakulba, ang aton bala nga mga anxiousness nagaresulta ina tungod kay hindi kita makakita kung anong ara sa unhan. Pero kung ang ara sa unhan makita naton ang aton nga shepherd, each step of the way, one step at a time, makita naton kung paano siya nagalakat, paano man naton ginasunod, kung diin siya nagalapak, kag ang tanan nga masugata niya nga hindi maayo para sa akon, my shepherd is before me. That is the manner that shepherd is leading us. Kag dira ko man makita nga hindi ko kinahanglan lantawon kung ano ang malayo pa didto sa unhan, kag kung ano ay hanang matabo, may makita ako ayhan nga may ara sang talaklaron, may ara ayhan sang panaog, may ara ayhan dalagko ang mga bato. All that I could be concerned of at this present time when I am following my shepherd is that one step na pagsunod ko sa iya. Now, ang pulong sa Ginoo maghambal sa aton sa bahin nga kung paano ini ang aton nga one step at a time nga pagsunod naton sa aton nga shepherd. Diri sa Hebrews chapter 14, basahon ko sa inyo, sa chapter 4 verse 16. Ang pulong sa Ginoo naghambal sa aton chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So makita naton ang dinalan sang kasulatan nga magatudlo sa aton nga sa tion nga kung diin aton ini nga kinahanglanon. What I need on the next step, will there be an obstacle? Will there be a turn to the left or to the right? Kung ano man ang kinahanglanon ko at that time. Thank you, Shepherd, you're in front of me. Hambal pa sang isa ka translation, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. So sa tion nga aton ina nga nagakinahanglan tungod kay siya ara nagauna sa aton. One step at a time. Kag kun lantawon bala naton diri ang isa sa mga verses diri, even though I walk in the dark shadows, in the valley of the shadow of death, inabala kung kisa ang mga tinion nga maglakat sila nga ining mga shadows way kakabalo kung anong ara dira sa unhan. Kung ano man gid ina ang maglabot, kung ano man gid ang nagatago, kung ano man gid dira iya ang mga delikado, una anay ang shepherd sina magatubang before maglabot niya sa akon. That's why isa sa mga hambalanon nga aton pirmi nagakabatian, there is no such thing as accident as far as God is concerned about my life or in my life. Kay iniya ara siya nagauna sa akon. Kagwaay gid siya magalabot sa akon nga indi anay ini mag-agi sa iya. So in times of uncertainty, there may be fearsome animals, there may be dangers. In the time that I need it, the right way, the right path, the right time, makuha ko ina sa akon nga shepherd. Now, paano naton ikabuhi ang aton nga kabuhi? Tungod kay nahibalan kag aton na realize nga ang aton nga shepherd amuya ang nagalid sa aton. One step at a time. Ang aton nga mga anxieties, ang aton nga mga fears, usually na base ini tungod kay ginapaminsan naton what happened next or what would happen tomorrow. Now may mga tion sa aton nga mga kabuhi
nga it's either circumstansya o kung tao nga hindi naton makambyo. So kung aton gid ina siya palibgan, kag aton gid ya paminsaron kung paano naton ina siya ayhan kambyuhon, amo ni kung gisang nagadala sa mga dalagko naton nga mga paghimudos. Kag dalagko naton nga mga concerns. And yet the shepherd is teaching us in the manner that he would lead us, na kinahanglan lang kita magsunod sa iya, one step at a time. Now si Jesus nga naghambal that He is the good shepherd. Amo ni ang ginhambal niya sa bahin sa Matthew chapter 6. Sa pagkabuhi naton nga one day at a time, one step at a time. On verse Matthew chapter 6, verse 34. Ang pulong sa Ginoo naghambal sini, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the thing of itself. Sufficient unto the day is the evil or the trouble thereof. Ang aton lang yang nga palibgan, ang aton lang yang mga concerns, ang ini subong nga ara aton kang ginaatubang. Kag ini ang aton nga ginaatubang nakabalugid kita that our shepherd is leading us one step at a time. Pagtikang niya matikang man kita, pagliko niya maliko man kita, pagsaka niya sunodon naton siya. Because our shepherd would be there to lead us. Isa sang mga translations na akon pagabasahon sa inyo sa sininga Matthew chapter 6 verse 34. Ini nga translation naghambal, give your entire attention to what God is doing right now. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things that come up when the time comes. Ang aton kung kisa nga mga worry, ang aton kung kisa nga mga anxiousness, nga kung mag-abot magid ini nga tion, mag-abot magid ini nga trials, mag-abot magid ini nga masakit, mag-abot magid ini nga butang, ano ayhan ang matabo sa akon? God is teaching us one step at a time. God is teaching us one day at a time with God. He is the one that is leading us. The Lord is peace. Ang kalinong magalabot galiya sa aton kung aton nga naintindihan kung paano, the manner, siya, amo ang nagagiya sa aton, ang nagatuytoy sa aton, ang nagaupod sa aton. But secondly, hindi lang that the manner the shepherd leads us, but also the way that the shepherd understands us. Ang pinakadamo sa mga accidental deaths sa mga karniro dito sa Israel, hindi iya nga nagakaladagdag sila sa bangin, hindi ayhan nga nagatalalang sila nga kung diin ginakaon sila sa mga sapat, which of course nagakatabo man ina, may nagakadagdag man, may ginapangkagat man sa sapat. Pero ang pinakadamo gid nga mga accidental deaths sang sini nga mga karniro amo ang drowning, pagkalumos. Tungod kay ang Judean hills kag ang mga valleys niya practically disyerto ini. So kung tulokon mo may ara lang dira sa mga nagatubo, labi na gid kun summer kag fall nga mga gagmay nga mga hilamon kung diin ini sila makakaon. It's only in winter and springtime nga daw makita mo gid nga daw green ini ang mga hills. But most of the time amo gid ini. So ang butang balon kung mag-abot ganyang tudo nga ulan, kung hindi makabantay ang shepherd, all of a sudden here comes a flash flood. Kag kun waay niya nabutang sa safety ang iya nga mga sapat, madala gid ini sila sa sininga tubig. So aton niyang nabalaan nga hindi niya kagwaay sang kun ano nga pakaintindi sang swimming lessons nga tudloan niya ang iyayang mga karnero nga just in case maglabot magid ang baha makasalom sila. Hindi na kaya. Kag hindi na mahimo sang sining mga karnero. In other words, the shepherd would not expect more than what he knew what the sheep is capable of doing. I don't know kung may mga anxiousness kita nga nagpaminsar kita. Basi hindi ko ayhan masarangan ang mga trials nga hatag sa akon sa Ginoo. Basi ni subong bala ang akon nga mga
nagakatabo subong sa kabuhi ko, basi bala mabugto ko, kag basi bala magtalikod ko sa Ginoo. Now, I want us to always remember that there is only one that would ever understand the way He understands us. Kung paano niya kita naintindihan. Nga kung pabayaan kita, madala lang gid kita sang baha sa sininga kabuhi. Kag indi gid kita ya makatibawas. But because we have the shepherd, He would lead us into the quiet waters. Na kung diin didto kita pwede makainom. Kag ini nga tubig nga aton nga kinahanglanon during sa flash floods, hindi man ini amo ang maglaglag sa aton. Thank you, God. You are our Jehovah Shalom, the shepherd who is peace. Now, sa bahin naman, sang ila naman sini nga pamatasan sang pag-inom, gin-observe ko ang iban nga mga sapat kung paano sila mag-inom, pareho abi sang ido. Makita mo sila nga nagalap sila. Ginapagwa nila ila dila, kag amo ina ang mag-inom sila. Pinaagi sa ilang dila. Pero gin-observe ko kung paano mag-inom ang karnero. Ang iya gali nga ginahimo kung mag-inom siya, ang bilog nga gid nga baba, ginabutang niya sa tubig. Kag daw ginahigop niya ang tubig, pareho sang isa kung nag-inom ka nga may straw, ikaw, maginainom mo ba lang nga may straw ka. So ang butang balon, kung nagadalagan ini, dasig ang dalagan sang tubig, hindi gini sila makainom. It's because they put their whole mouth dira iya sa babaw iya sang tubig. According sa isa nga tuon sini, nga ang iban niya nga mga karnero, kung hindi gani sila makakita sa kasubong sini nga tubig, nga kung diin makainom sila sa kasubong sini quiet, peaceful waters, ang iban sa ila nagakalapatay lang sang kauhaw. So the skillful shepherd, the concerned, the loving shepherd, naintindihan niya gid kung ano ang mga bents, ano ang mga kinahanglanon, ano ang mga ginapangita. Hindi niya lang kung may tubig pakadtuon niya lang kag painomon, because as long that the water is running, wa gid dira sa mag-inom nga karnero. Now let me say this. In this life, no one or nobody would ever understand us 100%. Except our loving shepherd. Ang frustration ko kisa sa aton nga kabuhi kag maghambal kita ihan sa mga kabataan, baw si mama si papa wa ay gid nakaintindi sa akon. Of course si mama kag si papa mo will never understand you fully. Ang hambal nila kung kisa maghambal ka to kung sakit ulo mo, kay paano ko mapaktan kung sakit ulo mo. Pero maski ano naton kung kisa ka share kasugid kung ano gid lang ginabatyag naton, nobody in this life, nobody. Amo na kung kisa nga daw kasadya kung may mga hampang-hampang balang mga couples. Ang iban ng mga couples, mga tag 20 years na nag-upod, tag 30 years na nag-upod, kung may mga question gani nga isa ka pamangkuton ng isa, kung kisa lain-lain pang ilang mga sabat. Now nagakatabo ina, because really, in this life, nobody would fully understand you. It's only our shepherd. It's only our creator. He is the only one that would ever understand us. Amo na nga diri sa isa sang mga chapter diri sa libro sang Psalms, in Psalm 103, ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini. On verse 13, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Katamis sa paminsaron, nga ayhan kuno ay ka na tsansa sa iban, pariyo sang amay nga nagakaluoy sang iya nga bata, amuman ang Dios nagakaluoy sa aton, kay naintindihan niya kung paano kita gintuga. Kabalo siya kung ano ang aton nga frame, he knoweth our frame and he remembereth that we are dust. Now let me illustrate inibalang the way that the shepherd understands us. Let me illustrate.
Damo sa mga pastors nga mga amay man nga kung kisa ginatulok ang ministry o kung ang kabuhi nga daw formula or set of rules and regulations. Naglawig na ang Christianity diri sa doon mga more than 90 years na. So natistingan gid nga ang mga amay or ang mga pastor man mismo nga abi nila ang pagkakristohanon o kung ang Christianity is just a set of rules and regulations. It's just formula. Ato basta magabasa ka sa pulong sa Ginoo, basta kada alas 5 sa aga, basta yan nagapangamuyo ka kada alas 5 sa aga, sa gabi naga devotion kita, basta naga-memorize ka sa Bible. So the Lord is instructing us to do that. But these are not formulas. These are not set of rules and regulations. Now kay nga para sa iban nga mga frustrated, kag sa iban nga gina-consider nilang ilak kaugalingon nga failure sila nga father pastor. Kay kung kisa makitaan that the things that had worked with the members, it didn't work with their children. Paano nga ang mga membro nga amo ang nag-benefit sa ilang ministry, nagtubo sa Ginoo, nag-alagad sa Ginoo, kung kisa makita nila nga may ara sang pagrebuilde kag pag-resist sa ilayang nga mga kabataan. Then we realized it's not just set of rules and regulations. Now isa ka kabutang nga daw nahamot gid ako, kag daw na-embarrass man ako at the same time. One time may ara sang birthday sang isa sang mga older members ng Dawn Baptist Church, I think mga 70 or 80 plus. So sang naga-testimony siya sang dalaga pa kami dira sa Dawn. Wa igid kami ginaalaw nga mag-lipstick. And then nagbalalikid sila sa akon, ikaw Pastor Bam, ano ang ginapabahian mo lang dira ang imo nga mga young people kung anong ilang kung nagapang lipstick sila o kung hindi. Now, sa akon nga pinsar, to the best that those older Christians, they thought at that time that was the right thing. Pero kung natunan natin sa pulong sa Ginoo, these are not set of rules and regulations. These are not formulas na kung himuon mo o kung hindi mo himuon, all of a sudden, mas spiritual dayon ang imo nga mga young people. It is a relationship with our shepherd. Of course, right now we realize that everyone is uniquely created and individually transformed by God. Ang butsin na hambalon, hindi kita makabutang sang formulas, nga kung may formula na kita, gamito naton ini sa tanan naton ngayang people, and then all of a sudden, what we want to see sa ila, that they would live godly and lives sa pagsunod kag pag-alagad sa Ginoo. They are uniquely created and individually transformed by God. Ang maning istorya sang isa ka pastor's kid. Ayan, ang iba niya mga utod, nag-alagad, nagsunod sa Ginoo. Pero para sa iya, nag-create some bitterness sa iya tagipusoon. Tungod sang mga naagyan nila sa ministry. Ayan ang mga pag-antos, ayan ang mga kinawadon, ayan ang mga butang personally para sa iya. Do kapait gid nga naagyan ko. So para sa iya, ang iya nga pagtalikod sa Ginoo, ang iya nga pagrebuilde, hungod to ya, kay nagsunggod sa iya sa Ginoo. Para sa iya, may rason siya nga ang ginahimo niya ini. Tungod kay para sa iya, Ginoo, you had not been fair with us. Ginoo, ay mo ginpakita ang imo nga kaayo, ay mo ginfulfill ang imo nga promise. Iya na iya. So ang tanan nga laygay, dala pa kong kisa akig, dala pa kong kisa sermon, dala pa nga luhod-luhod, dala pang hibi sa iya. It just amounted nothing for many, many, many years in his life. Until one day, tungod sang long suffering sa Ginoo, tungod sang mercy and goodness, para sa iya, kung ginhanot ko sa Ginoo, tungod kay nagpasaway ko, intindihan ko na I deserve it. But instead, hanuton ako sa Ginoo, it's His blessing upon blessing. It's His mercy upon mercy. It's His goodness upon goodness. It's His long suffing. That at the end, maghambal sa Ginoo, ay nagid ko sang pangayuon pa sa imo.
Ako nga ginhungod ko ang akon nga pagrebuilde, ako nga sa akon nga bahin. Ginhungod ko ang akon nga pasaway. Lord, I received nothing but just your goodness and mercy, your long suffering. Naku nato na bala paminsaron, what went wrong? Nagsalayan niya ginikanan ang paglaygay, ang pagtudlo sa iya? I don't think so. What went wrong? It's because kung naminsar kita, nga ginpa Sunday school man, ginpa Christian school man, ginpa memorize man verse, amo man ginhimo sa iya, the same man sa mga utod, if we think it was a formula, if we think there were the set of rules and regulations that could make a person change into Christ-likeness, then we are wrong. It is the shepherd. The way the shepherd understands us. He knoweth our frame. Naintindihan niya. Amo na nga ang isa sang sining mga verses nga makita naton diri sa Isaiah chapter 40 verse 11. Isaiah 40 verse 11, ang hambal sa pulong sa Ginoo kasubong sini. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom or heart, and shall gently lead those that are with young. There is isa ka translation, nagambal ang pulong sa Ginoo. He will feed his flock like a shepherd. He will carry the lambs in his arms. He will hold them close to his heart. He will gently lead the mother sheep with their young. Kung kisa sa aton nga luya gid naton nga base mapakahuyan ako isang akon mga young people sa ilang nga mga sa ilaya nga mga pasaway ginlaygayan naman ni gintudloan naman ni sila daw disiplinahon kun lang ganit ni sila. But you know, probably we are more stricto kumpara sa aton nga shepherd. Ang ato niya nga shepherd, these young lives, he will pick them up and bring them closer to his heart. The way the shepherd understands us. Now, I don't know if many of you would still say something like this as I have heard sa iban man ng mga young people nga nagtalang nagpalayo sa Ginoo. I don't know kung batunon pa ko sa akong simbahan. I don't know kung may guya pa ko nga tubang sang akon nga amay. Everything that they did was good. Ginaygayan ako nila, gitudluan ako nila, pero ang akon nga pagrebuilde, amugid ni. Please come home. Hindi ka magkadto, maglabot sa isa kang lugar nga hindi kada pwede mahakwat sang aton nga managpahalam. And I want to tell you, if you could picture it now, sa tion gani nga nahulog ka, sa tion gani nga way ka nakatuan, this is also the time that the shepherd wanting to get you close to his heart. Don't resist. Come home. Come home. The way the shepherd understands us. There's no rushing here. There's no forcing here. Amo na kung gisaang siguro kami nga mga pastor maglaygay kami kadaw ka excited gid kami daw gusto gid namon kambyuhon kamo sa amon nga laygay kag sa amon nga ministry nga daw kay stricto gid kaayo sa amon. The shepherd would deal us differently. The way the shepherd understands us. Na ang mga nagtalang amo pagani ang iya pagid nga ginapalapit pagid sa iya tagipusoon. The Lord is peace. Jehovah Shalom. Now, I don't know kung anong pagtulok naton sa Ginoo. Nagatulok bala kita nga daw ari ng akig nga Ginoo, ari ng Ginoo nga bakulo na kita, ari ng disiplinahon kita. Now, kung disiplinahon magid kita, kung hanuton magid kita sa Ginoo, it's with a purpose. Later on, tun-an ginaton na that the rod, the pain, the hurt, nga inflict niya sa aton para that He could draw us closer to Him. Not to make us run away from Him, para makupkup niya kita. Madala niya kita malapit dira sa iya. So Jehovah Shalom, the Lord is peace, the manner that the shepherd leads us, the way that the shepherd understands us. But then lastly here, the portrayal
that the shepherd is our peace. Kung ang ini kabutang nga gintun-an naton, ginlantaw naton kung ano ang ginahimo kag anong paghimuon sa aton nga manugpahalab. Ang third naton aton paglantawon kung sino siya. He is called Jehovah Shalom, the Lord is peace. Kung paano gin-portray nga ini nga shepherd naton, siya ang aton nga kalinong. Now, may isa ka verse nga luyag ko basahon sa inyo diri sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ang Isaiah 53 verse 5 naghambal diri, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace, that chastisement that brought our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Now, diri bala makita naton nga kung diin nga ini siya tungod sang iya nga paghimo sini sa aton didto sa cross, ang kalinong nga kinahanglan ko, ang kalinong nga kinahanglan maglabot sa akon, kay ining ginatawag naton peace with God, maangkon ko. Jehovah Shalom, the Lord is peace. It's because He had taken upon Himself the chastisement so that He could bring peace into my life. Now, maintindihan lang naton ina kung aton i-consider kung ano ang pagtulok sa Ginoo sa mga makasasala. In Psalm 7:11, the Word of God would tell us that God is angry with the wicked every day. In Isaiah 48:22 kag Isaiah 57 verse 21, there is no peace with the wicked. Magkauturan kung kisa abi naton ang nagaguba sang aton yang kalinong amo ini tungod ka may COVID. Tungod kay daw hindi maayo aton sitwasyon. Kung hindi maayo ang aton nga expectation nga nalabot sa aton. You know what should really destroy sang contentment naton, sang aton yang mabalatsagon nga okay ang tanan? This is the fact that there is no peace as far as God is concerned with us as wicked people. Kung may ara kita sang kakulbaan, kung may ara kita ya sang kinahanglan niya dalaganan, kung may ara kita ya kinahanglan nga mapalayo kita tungod kay ang Ginoo akig sa aton. God is angry with us every day and there is no peace. So that's why if we are away from God and there is no peace, that is God's working. Budlay man nga palayo ka sa Ginoo kag ang kabuhi mo nagahimo sang sala, tam-an gid ya kalinong sa kabuhi mo. That is against of what the Word of God is saying. That in even Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and the unbelieving and the abominable, the unbelievers, the liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. How could I ever have peace, both in my mind and in my heart, when I know that God is angry with me? Kag in-reserve niya ang pinaka init gid nga kalayo sa kasingkal niya batok sa akon. That's why kung balikan nato ng Isaiah 53 verse 5, the chastisement, He took the chastisement, God chastised Him so that He could bring peace to me. Makuturan sa siningaga, the portrayal, the shepherd is our peace. Because He was the one who took the penalty. Ginkuha niya, ginangkon niya, ginbayran niya dito sa cross. Amo na nga ang dinalan sang kasulatan in Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang kalino nga maangkon naton sa Ginoo nga may ara na sang ginatawag nga peace with God naglabot ini sa aton tungod kay si Kristo Jesus. Amo ang aton nga kalinong. Let me read to you ang ini nga dinalan sang kasulatan in Ephesians chapter 2 nga kung diin at length iya ini nga ginatudlo sa aton ang ini nga kalinong. Lantawan niyo bala sa verse 14. Talking about the Lord Jesus Christ. Verse 14. For He is our peace. Siya among aton nga kalinong. Jehovah Shalom. The Lord is peace. Suguran ko basa sa verse 12.
that at that time we were without Christ, being aliens or strangers from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God, no hope, no God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh near by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, ang kaawayon, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain of one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. So si Kristo gali among aton nga kalinong. The good shepherd, this great shepherd, is really our peace. Kay siya amuya ang nagbuka sang sinaya nga enmity, kaawayon between God and man, kag pinaagi sa pagbayad niya sa aton nga mga sala. We have now peace with God. So kung ang inibala nga pinakadako nga problema sang tao, nga kung diin ang kalinong waay sa iya, tungod kay akig siya ang Ginoo, pero pinaagi sa kay Kristo Jesus nga ina nga kaakig iya nga ginbutang siya kaugalingon para mabayran niya ang aton nga mga kautangan dito sa cross. Thank you, Lord. This is the greatest peace that I have ever discovered in this life. Jesus is our peace. Jehovah Shalom. Now let me close ang aton bala nga pagatuon sa sining aga. Sang sining ginatawag nga peace of God, ang kalinong sang Dios. Paano ko ni makuha? Tungo, naluwas naman ako na nakaangko naman ko sa Ginoo, waay ko yan nagahambal subong nga mabatyagan kong kaakig sa Ginoo, kung hindi lang ang iya nga paghigugma, ang iya nga bugay, pero nga akong kisa hindi ko maangko ng ini nga kalinong. May apat lang diri ka mga bersikulo ang luyag ko pagadalon sa inyo. The great shepherd would tell us in John 14 verse 27. In John 14 verse 27, amo ning ginhambal sa pulong sa Ginoo. Peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. The opposite of being afraid or being troubled is peace. And this verse would tell us that Jesus is the source of this peace. Kabay pa sa sining aga, mga abyan, kung waay ka pa sang Jesus sa imo kabuhi, kabay pa nga imo i-consider that Jesus is our peace. Siya amo ang ginhalinan, kag siya amo ang nagahatag sang kalinong. Peace I give unto you. Peace I live with you. Not as the world giveth, give I unto you. So kabay pa sa sining aga, kung may araman ayhan nga hindi ayhan kalinong nga nagalabot sa aton kabuhi, mambal kita Ginoo na angkon kon ikaw. Ginoo ikaw akon nga shepherd. O Ginoo ikaw ang naghatag sini. Peace is from the Lord Jesus Christ. But also in Psalm 119, 165, ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Makita man naton diri na ang pulong sa Ginoo kun amo ning aton gina-meditate, amo ning pirmi sa aton nga pinsa, kun ano nga mga butang, ano nga mga kahangawa, ano ayhan ang mga nagatublag sa aton. There's a great connection between great peace and our love for the Word of God. Kung kisa man baslati, napangamuyuan ko ng pastor ti nga ara maghapon sa pinsar ko, sudli sang pulong sa Ginoo. There's a great connection between great peace and loving the Word of God. But also here in Isaiah chapter 26, Isaiah 26, ang pulong sa Ginoo naghambal sang kasubong sini on verse 3 and verse 4. Isaiah 26:3 and verse 4. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee,
because he trusted on thee. Trust ye in the Lord forever, for the Lord Jehovah, the Lord Yahweh, is the everlasting strength. There is a great connection in trusting and having peace, because God will keep us in perfect peace if our mind is stayed on Him and if our hearts is trusting on Him. So hindi lang nakita naton nga si Kristo amo ang ginhalinan sang kalinom. Ikaduha nakita naton nga ang pulong sa Ginoo, there's a great connection between storing our minds, our lives to the Word of God and great peace, but also great peace would come. Perfect peace would come when we trust in the Lord. But lastly here in Philippians chapter 4 verse 7, I think kalabanan sa aton ini siya nga na memorize ang ini ang paano ang Ginoo maghatag sa aton diri sang sini nga kalinong on Philippians 4:7 naghambal diri, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Ang kalinong nga ara sa Ginoo nga hindi mo gani maintindihan paano nga ini nga kalibutan nagabuyong daw grabe ang kakulba subong amuna niyang nagkalatabo when our relationships are not right, circumstances are not right, everything is just giving me so much fear, trouble, anxiousness. The peace that passeth all understanding. Ang hindi ta maintindihan nga ang ini nga kalinong nga ginhatag kag ihatag ini. Dinhi siya maghalin. Look at verse 2. Talking about Euodias and Syntyche, that they should be in the same mind in the Lord. It would come because of right relationship with one another. Kung gisa kahapos lang maghambal sang sinihi nga magpatawad ka kag patawaron mo, but this is really a spiritual struggle. That in our walk with God, we give up our hurts. Yes, peace would come in right relationships. When verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. What's wrong with the Apostle Paul? He's in prison. Nga ang amuning attitude niya, yes, the right attitude would give you peace. Amo ni subong ang katabo sa aton. Kung napunan lang kita sa mga butang kaladlukan, ano yan matabo sa aton, ano yan ang buwas, but rather rejoicing in the Lord. Right attitude. But then in verse 6, be careful for nothing. Don't worry about anything, but in everything by prayer, supplication, thanksgiving, make your request be made known unto God. Look at verse 9. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Right action also would lead us to this perfect peace. Pangamuyo, pasalamat, isalig sa Ginoo. Ang mga butangan ng intindihan naton dira sa Ginoo, himuon ta ini. And the peace of God shall be with you. But then lastly here, look at verse 8. Finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, pure, whatsoever things are lovely, of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Right thinking would lead us into this peace. So kabay pa sa sining aga, ang ini nga mga butang aton nga gintunan. Sa bahin nga pwede naton ini masulit-sulit pamatian liwat. Ginoo nga Kristohanon ako nga daway pasang kalinong sa akon. Ginoo wayahan na puno ang akon niya nga pangunahuna sa imo nga pulong. Wayahan ko nagasalig sa imo. O Jesus, ikaw ning naghatag sang sini nga kalinong. O Ginoo kabay pa nga sa akon nga bahin, the way I need to have the right thinking, the right attitude, the right action. Ginoo himuon ko gid ini. Kay kabalugid ako ngang ini nga kalinong magalabot sa akon. Because you are our peace. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Sini nga aga kinahanglan mo ihan sang kaluwasan sa pagpatawad. Kinahanglan mo ihan nga may ara sa kalinong, peace with God, nga matabo sa imo kag sa Ginoo. Batuna ang kuna si Kristo Jesus. Nga ang iya nga ginbayad dito sa cross, ang kunon mo sa imo nga kabuhi. Whosoever believeth on Him should not perish. Ibutang mo dira ang imong bug-os nga pagsalig pagtuo sa ginhimo niya. Kay maangkon mo ini ang kalinong halin sa sini nga shepherd na ginatawag Jehovah Shalom. The Lord is peace. Magapangamuyo kita. Ginoo,
likupi kami sang imo Ginoo nga kalino. Ang imo nga presensya, ang imo nga paghatag sini sa amon kay the way Ginoo nga ikaw nag-intindi sa amon. Kag sa imo Ginoo nga manner nga kung diin kami ginlead mo kami. One step at a time, nakita ginamon kung diin ka naglapa, kung diin ka nagkadto, nga hindi na namon Ginoo kinhanglan, palibgan pa kung ano ang sabuas kay ang subong Ginoo, ikaw nakita namon sa amon nga pag-upod sa imo, sa amon nga pag-eksperyensya Ginoo, sa imo nga presensya kapag tuytoy sa amon. Thank you man Ginoo kay ikaw ang amon Ginoo nga kalinoo. You are our peace. You are our Jehovah Shalom. Nawaay na Ginoo sa makahatag sa amon nga kung ang ini nga kalibutan nga napun-an Ginoo sang kasamok kagubot Ginoo maangko namon ini nga kalinong dira sa imo. O Ginoo pamati nga amon Ginoo nga mga pangamuyo. Ayhan mag-abot ang vaccine o kung dugay pa man pero Ginoo hindi madulang amon nga kalinong. Kaya nga amon nga kalinong ara lang gid dira sa imo. Pakamayuha Ginoong tagsa-tagsa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us sing Wonderful Peace. Far away the depths of my spirit tonight rolls a melody sweeter than song. It's like strains it unceasingly falls, or my soul like an infinite
laws of love. Let us commit this time to the Lord in prayer. Let's pray. Our dear God and our loving Heavenly Father, we thank you, Lord, that you are our peace. That our peace is not circumstantial. Our peace is not based on something that we possess or things that we possess or the lack thereof. Our peace is dependent on a person who doesn't change, a person who is faithful, sovereignly good, sovereignly loving, omnipotent, all-wise, to whom all glory and praises is due. Thank you for being our Jehovah Shalom. Yes, you are Jehovah, and you are Shalom yourself. And for that, we cannot thank you enough. Father, in this troubled time, in this season of turmoil and great unrest, thank you that we can rest on you. May the stillness of the night remind us of the peace that you are, of the peace that you give. May the stillness of the water and may the stillness of our heart prompt us to focus on you. Our circumstances may not be fine. It may not be normal for some of us, or maybe for most of us. But may we realize that peace is not circumstantial. Peace is a person that we can have a relationship to. A person who loves us. And for that reason, we worship you. And I would like to commit to you your people now. For all of us who are troubled, afflicted, suffering, may we find our peace in you, for us to be able to suffer well upon knowing that you are Almighty and our unchangeable God. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen.